Mga kwentong pambata. Ang milyonaryo sa loto. Noong unang panahon, habang maingay ang alarm clock, si Tom ay isang magulo, nalilito at nakipagbuno sa katahimikan. Dahil dito, natumban niyang nakasalansan ng mga lumang kahon ng pizza. Nagmamaktol, kinaladkad niya ang sarili mula sa kama. Sinipa ang isang tumpok na hindi magkatugmang mga medyas at lumipad ito sa magkasalungat na direksyon. Pagkatapos ay lumapit siya sa isang plato na may tirang sandwich na nagkalat sa sahig. Panibagong araw, panibagong kalamidad ang naghihintay na mangyari. Kilalanin si Tom, ang modelo para sa pagiging karaniwan, isang walang halagang tao sa mundo ng puno ng mga tao. Kagaya ng iyong nasaksihan, ang kanyang pagsisikap sa buhay ay wala. Nagising siyang nagrereklamo. Namuhay si Tom na kagaya ng isang puppet. Kapareho ng lumalagitid na lumang makina ng kape. Kaparehong toothpaste na inilalagay sa kanyang toothbrush. Kapareho ng mabilis na paglalakad patungo sa hintuan ng bus. Hindi na kailangan sabihin pa, nagtrabaho si Tom sa isang korporasyon. Meron siyang regular na alas 9 hanggang alas 5 na trabaho na kinasasangkutan ng maraming nakakatamad na pagdodokumento at mga papeles. Umupo siya sa kanyang kalat na mesa. Tinapik ang kanyang keyboard at sumulyap ng may pananabik sa kanyang nagugustuhang babae, si Casey, na nakaupo sa kabilang kwarto. Hindi siya nangahas na sabihin ito sa kanya. Tom! Hoy! Nananaginip ka na naman ba nagising? Gusto mo bang mag-almusal? Nagmadali akong umalis ng bahay. Nagugutom ako. Hi, Casey. Hindi, okay lang ako. Kumain ako ng cereal. Salamat. Nananaginip ng gising? Haha, nakakatawa ka. Ang daming dokumentong dapat kong tapusin. Sige, mahusay. Aalis na ako. Oh, at naglalaro ka ba ng Bonanza Lottery? Ang watery? Ha, nakakatawa. Hindi bali na. Maglaro ka ng lottery. Hindi mo alam kung anong pwede mong mapanalunan. Casey, at kung manalo ako? Pero Tom, ang posibilidad ay medyo malabo. Pero kung magawa mo, ilibre mo ko ng hapunan? Isang araw, Tom, magkakaroon ka rin ng lakas ng loob. Si Tom ay kumakain ng parehong pagkain 3 beses sa isang araw. Minasa na patatas at kanin 3 beses. Uy, Tom! Kumusta ang iyong mamahaling pagkain sa cafeteria ngayon? Masarap pa rin gaya ng dati, John. Ngunit ng gabing iyon, sa kanyang pag-uwi, si Tom ay dumaan sa lottery. At sa wakas ay bumili siya ng lotto ticket. Isang paglihis mula sa kanyang karaniwang gawain. Tom, surtin ka sana. Uy, salamat. Unang subok ko ito. Ika nga nila, swerte daw sa unang subok. Tingnan natin ang mangyayari. Tumutok sa TV ng alas 9 ng gabi habang may patalastas ang primetime news. Okay, sige. Natagpuan ni Tom ang kanyang sarili sa lottery ticket booth. Isang kislap ng paghihimagsik sa kanyang mga mata habang sinusulyapan niya ang mga numero sa ticket. Para bang isang maliit na bitak ang lumitaw sa kung hindi man makamundong kabibi ng kanyang buhay. Nakaupo si Tom sa harap ng TV. Nang sumapit ang alas 9 sa orasan, hinawakan ang kanyang lotto ticket ng mahigpit, ang pananabik at pag-uusisa na nagpabilis ng kanyang puso. Sandali, yan ang mga numero ko. Ha? Anong posibilidad? Kinaumagahan sa opisina ng lottery, tumayo si Tom sa harap ng opisyal ng lottery. Nakasulat sa buong mukha niya ang kawalan ng paniniwala. Binabati kita, Tom. Nanalo ka ng $1,000,000. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang unang bagay na dapat gawin ay maniwala na nanalo ka. Salamat sa payo. At ang pangalawa, kung ano ang hindi nabibili ng pera. Kaya, nang walang karagdagang abala, pumasok si Tom sa bilihan ng magagarang sasakyan at bumili ng itim na makintab na sports car. Ang sigasig ng kanyang bagong tuklas na kumpiyansa. Susunod, naramdaman niya na kailangan niyang mag-ayos. Kaya napatigil siya sa salon at nagpaahit at nagpagupit. Pumunta siya sa mall at tinignan ang isang tuxedo sa isang manikin at binili niya ang lahat ng damit na gusto niya sa butik. Matalim ang tingin ni Tom.
Kahit na medyo nadala siya at napagtanto niyang huli na siya sa trabaho. Oh, hindi. Kailangan ko lang magmadali. Tinapakan ni Tom ang gas at binilisan papunta sa trabaho na may bigla siyang nakita at dahan-dahan niyang pinaatras ang kanyang sasakyan. Hanga siya sa isang malapalasyong bahay na binebenta. Naibenta na po namin ito, Ginoo. Kaya kukunin ko na sana at itatabi itong karatula. Okay lang yan, pero paano kung bigyan kita ng alok na hindi mo kayang tanggihan? Nag-aatubili na ibinigay ng may-ari ang susi kay Tom. Ang pagmamataas ni Tom ang pumalit. Naubos na niya ang kalahati ng kanyang pera at ito hindi pa oras ng tanghalian. Diretso sa opisina si Tom at bumusina at pinandar ang kanyang makina. Taranta ang lahat. Lumabas si Casey sa kanyang cabin para tingnan ang kaguluhan at nagulat. Hoy, mister! Lahat kami ay nagtatrabaho dito. Sandali. Ano? Tom, ikaw ba yan? Kaninong kotse yan? Casey, paano kung ilibre kita ng hapunan gaya ng pinangako ko? Kumain sina Tom at Casey sa isang nakakasilaw na restaurant. Ninanamnamang taas ng karangyaan. Ang kanilang mga pag-uusap ay masigla at si Tom ay puno ng bagong tuklas na alindog. Kaya Casey, ano bang tingin mo sa lugar na ito? Mas elegante kaysa sa kainan natin sa opisina, di ba? Totoo yung sinabi mo, Tom. Napaka-elegante. Pakiramdam ko kailangan ko mag-aral maging elegante. Relax, Casey. Hindi tayo papalabasin kahit gumamit tayo ng maling tinidor. Magtiwala ka, nagtanong ako. Ibig mong sabihin, matagal ka nang naghanda para sa panalo mo sa lottery? Hindi ba? Talagang hindi. Alam mo ba, nakakatawa ang sinabi ng taga-ticket sa may counter. Swerte daw sa unang subok. Pero para sa akin, babaeng swerte yun. Babaeng swerte? Paano kaya? May isang taong nagsabi sa akin nung araw ng loto. Hindi mo alam kung ano ang maaari mong mapanalunan. Ako yun. Heist, Tom. Niloloko mo ko. Tumigil ka nga. Kaya Casey, anong gagawin mo kung manalo ka sa loto? Maglakbay sa buong mundo. Alam mo yun, yung titigil ka sa trabaho, makakita ng mga bagong lugar, kumain ng kakaibang pagkain. Tom, ang ikalawang bersyon, ay puno ng kumpiyansa. Napatawan niya si Casey at naging masaya ang gabi nila. Ngunit hindi sapat para tawagin itong date. Tom, gabi na at nanalo ka nga sa loto, pero kailangan kong pumasok sa trabaho bukas. Oh, oo. Hihatid na kita pa uwi. Nagkaroon ako ng magandang date. Salamat, Cass. Wow! Dahan-dahan lang, Tom. Hindi ito isang date. Isa kang katrabaho. Isang kasamahan sa trabaho at halos hindi tayo magkaibigan. Casey, patawad. Ang ibig kong sabihin ay umamin ka. Tayo ay... Tingnan mo, Tom. Oo, maganda ang gabi ko. Pero dahil lang nanalo ka sa loto, hindi ibig sabihin na naka-jackpot ka rin. Natawag na ako ng taxi. Salamat sa hapunan. Magandang gabi. Kita tayo sa trabaho bukas. Magandang gabi. Pagkabalik sa kanyang marangyang mansyon, si Tom ay nalilito. Hindi siya makatulog. Nakakabaliw na araw. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa bagong mansyon na binili ko para sa aking sarili. O ang magandang itim na kotse. O ang katotohanan na talagang kumain kami sa labas ng babaeng nagugustuhan ko ng 3 taon. Ay, parang panaginip ang lahat ng ito. Baka pagising ko bukas, wala nang lahat ng ito. Ngunit pagkatapos, kinaumagahan nang sumikat ang araw, isang mahiwagang estranghero na nakasuot ng misteryosong itim na kasuotan ang bumungad sa pintuan ni Tom. Tom, kailangan nating mag-usap. Si Tom at ang misteryosong estranghero ay nakaupo sa magkabilang dulo ng isang magarang sopa. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Iyon ay walang kaugnayan. Ang iyong panalo sa loto ay hindi kasing simple tulad ng nakikita. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Sabihin na nating marami akong nalalaman. Misteryoso. Ipagpapatuloy mo ba ang pagsuot ng sunglasses sa loob ng bahay? Tom, ang loto na napanalunan mo. Anong meron, ginoong nakaitim? Basahin ang nakasulat na alituntunin. May mga tuntunin at kondisyon. Milyonaryo ka sa isang araw. Yun nga. Ano ngayon? Milyonaryo na ako ng isang araw, malaking bagay.
Hindi, Tom. Ibig sabihin, babalikan mo ang araw na ito ng paulit-ulit. Milyonaryo ka, pero hanggang ngayon lang. Nagsisinungaling ka. Ano ito? Tumingin ka sa labas, Tom. Parehong araw na naman. Hindi iyon nagpapaliwanag ng anuman. Sige, magtatapon ka ng cereal sa buong sahig ng iyong kusina gaya ng ginawa mo kahapon. Ang iyong unang bibilhin pagkatapos makuha ang pera mula sa loto, isang makinis na itim na sports car. Magpapakupit ka at bibili ng bagong tuxedo. Paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Isasama mo si Casey sa isang magarbong hapunan at mamaya ay mababasted ka. Sasabihin ko pa ba ang iba? Hindi, sapat nang narinig ko, niloko mo ako. Hindi talaga. Nandyan ang lahat, malinaw na parang araw, sa itim at puti. Hindi mo lang binasa ang mga lituntunin. Naramdaman ni Tom ang pagsara ng mga pader ng kanyang sariling pagiging karaniwan. Isang nakakanginig na pagkaunawa na ang kanyang buhay na kulong ng paikot at paulit-ulit. Napaisip si Tom at pagkatapos ay tinas niya ang kanyang ulo at nagsalita. At paano ko babawiin ang lahat ng ito? Isa lang para ang palabas. Mawawala ang lahat ng kayamanan at karangyaang ito. Lahat? Oo, iyan lang ang paraan para makalaya ka. Anong silbi ng perang ito kung wala akong makakasamang gumawa ng mga alaala? Hindi ko ito gusto. Okay, magaling na desisyon, Tom. Matalino. Isang huling bagay na lang. Ano ngayon? Maaari mong panatiliin ang isang bagay kahit ano. At pagkatapos maaari ko nang alisin ang lahat ng ito. Gigising ka pabalik sa iyong apartment, gaya ng dati. Kukunin ko ang iyong itim na sombrero. Nagising si Tom sa kanyang hindi maayos na apartment. Tahimik niyang hinugasan ang lahat ng sisidlan sa lababo. Siya ay nag-ahit, nagbihis, nagsuot ng magandang kurbata at kumain ng cereal nang hindi ito natatapon. At pumasok siya sa trabaho na may maamong ngiti. Iba ang diwa ni Tom habang papalapit kay Casey. Ngunit wala na ang nervyos na enerhiyang inilabas niya kanina. Casey, gusto na kita sa loob ng 3 taon. Gusto mo bang samahan akong magkape? Yan ang hinihintay kong tanong, Tom. Oo naman. Ang naging karanasan ni Tom sa pagkakakulong sa parehong araw ay sa wakas ay nagpalaya sa kanya. Naunawaan ni Tom na ang tunay na kasiyahan ay hindi paghabol sa kilig ng isang panandaliang kapalaran. Ngunit sa pamumuhay, araw-araw ng matapang, totoo at may layunin. At iyon ang simula ng walang hanggang pag-ibig ni Tom at Casey.